Right, inyong napakinggan ang dalawang manifestation nito ni Senator Judge Alan Peter Cayetano at ni Senator Pia Cayetano kaugnay sa pagpalag sa mga pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na paiimbestigahan yung anomalya kuno sa 2019 Southeast Asian Games. Ito yung ikinahimutok ni Senator dalawang magkapatid na Cayetano. Babalikan natin ang ilan pang mga kaganapan dyan ho sa Day 6 ng impeachment trial. Alas 2:22 ng hapon. If I get impeached, then that is my end. Ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZIA Rich Special Coverage. Magandang hapon at na-adjourn na po. Ayan, adjourn na ang day number, pang ilan na ba to? Number 5, tama ba? Ng ating, 6 na pala. Thank you. Ayan, kasi sa sobrang daming information, di ba? Grabe, parang lumulutang na rin tayong lahat. Anyway, ito pa rin po ang special coverage ng DZRH sa the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Day 6 na po tayo. At kanina nga po ay nag-manifest ang dalawang panig, ang defense at prosecution. Hindi ako masyado kasing legalist, ayan po. Pero sa aking pagkakaintindi ay ito ay bungad sa pag-withdraw ng prosecution sa ilang mga nakapila sanang tetestigo. So meron po tayong mga listahan dito ng mga pangalan na hindi na raw tutuloy bilang testigo para sa Article 4 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. So, ito nga po, Philippine National Police Firearms and Explosives Office, PPFEO Representative, si Ginoong Michael Flores, parang kilala ko to, taga Reuters to, no? Reporter ng Reuters, si Bonds Magsambol, Sheriff Abe Andres, isang family member of a victim of threats and isang psychiatrist. So, nag-counter-manifest naman ang depensa tungkol dito. Pero siguro, mas ma-explain ito ng mabuti mismo ng ating reporter na nandyan ngayon sa Senado. Nasa linya na natin si RH28 Raymond Dadpaas. Raymond, magandang hapon sa'yo. So hindi nagtagal na itong day 6 Ms. Kay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagtapos ito doon sa pag-uusap nitong defense at prosecution matapos yung issue nga ng withdrawal of witnesses na ipremisenta ng panig ng prosecution. Yun inyong pinangalanan kanina. Pero may mga bago na gusto na nila ngayon pa lamang ay masubpina for July 21 at 22. Ito ay yung mula sa Legislative Archives ng House of Representatives na si Marivic Pareha. Gayon din yung mga taga-Land Bank na sina Violeta Constantino. At ganoon din ang dating bank manager ng Shaw Boulevard at Nenita Camposano na dating manager naman ng DepEd Branch Land Bank. At inaprobahan ng impeachment court ang pag-i-issue ng subpoena duces tecum at ad testificandum. Ibig sabihin may mga dokumento na dapat hihingin sa kanila at yun ang hiningi ng presiding officer na ilista ito kung ano yung mga dokumento na dapat dalhin nitong mga taga-archives ng House of Representatives at ganoon din ng mga dating empleyado ng Land Bank of the Philippines. Dahil ito ay pinapos na itong nauna nito ay pasabi din itong mga senator judges na dapat ay iwasan yung mga conclusions of law na hiningi din ang panig ng depensa sa pagitan ni Attorney Sheila Sison dahil nga daw doon sa naging pahayag kahapon ni Attorney Lorna Capunan, isa sa mga counsel na prosecution na sa kanilang tingin ay conclusions of law pero hindi pa ito ang
dapat na paniwalaan ng publiko dahil nasa trial pa lang ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Raymond, oo. Pero tuloy pa rin si NBI Director Attorney Melvin Matibag, siya ang huling witness ng prosecution, tama ba? Para dun sa Article 4. Yun ang banggit ni Congresswoman Jervil Luistro, ang head ng prosecution panel, na itong si Attorney Melvin Matibag na kanilang ipipresenta ay ito yung magiging huling testigo doon sa Article 4 na tumutukoy doon sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Presidente, First Lady at din dating Speaker Martin Romualdez. So, ibig sabihin, Raymond, mafa-fast track nga kasi 11 days ang nakaalat para sa Article 4. Pero may mga winidraw na ng mga witnesses ang prosecution. Isa na nga dito, si Attorney Zuleika and then Captain Belinda Bello, tama ba? Correct me if I'm wrong, Raymond. And then, may mga inurong... Yes, so... Nadagdagan pa. So, ibig Yung sabihin... mga taga-PNP, yung dalawang journalist, si Nika Flores at Bonso Paul, then si Sheriff Abby Andres. Na ito yung, maalala mo, ito Sheriff Abby Andres, ito yung sinapak ni VP Sara, nung siya pa ang mayor. Correct, ng Davao City. So mafa-fast track yung 11 days, hopefully ay bibilis ito. And then moving on na tayo sa Article 1, yung misuse and misappropriation of confidential funds, Raymond. Yun yung purpose nitong pagpapasupina sa mga dating o itong dalawang Tagalan Bank. Dating manager doon sa Shaw Boulevard branch at sa DepEd branch na ipinasupina na nga o pasusupina ng impeachment court. Okay, so makakauwit, makakapag-beauty rest ng maaga ang both prosecution and defense at syempre ang ating mga senator judges at pati na rin ang media, kayo na dyan, Raymond. Yes, Ms. Kay, yung aga-aga. Then Monday ulit magbabalik ang sesyon or na sesyon tuloy ng trial dito sa impeachment court na ini-expect after yung pagtatanong dahil didesisyonan nila yung topic ng oral argument kanina, yung issue ng paglalabas ng o bubuksan BIO o box. pasusupina yung mga tax at bank records sa mag-asawang VP Sara at Attorney Mans Carpio, then si Attorney Melvin Matibag ang kanilang isasalang na huling testigo dito sa Article 4. Okay, maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 5:42 na po ng hapon. Maraming salamat. Nag-uulat live mula sa Senado ang ating Senate reporter o Senate beat reporter na si Raymond Dadpaa. Samantala, ano naman ang sitwasyon dyan sa prosecution team? Ano ba man ang Milky ang mga dahilan na bakit nag-withdraw? Pero actually, nag-manifest nga yung defense kanina na dapat hindi na daw sinasabi yung mga rason, yung mga dahilan kung bakit wini-withdraw ng prosecution yung kanilang mga witnesses. Kasi nagbibigay ito ng kumbaga mga conclusion sa publiko, tama ba? And only, sabi ni Attorney Season kanina, only the courts have the right to give conclusions. Ganun ba yun? RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan, Manang Milky. Magandang hapon sa iyo, Karen, at tama yung iyong sinasabi kanina, mapapaaga yung pagtatapos ng paglilitis dito sa Article 4 o yung tinatawag na assassination plot and grave threats. Mula kasi sa dating 11 days, tinatayang 7 days na lamang ang trial days sa ilalim ng Article 4 o yung assassination plot and grave threats. Bukod kina Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello ng House Sergeant at Arms, hindi na nila paharapin ang mga kinatawan mula sa PNP Firearms Bureau, mga kinatawan ng media na sina Vons Magsimbol at Micael Flores, Abe Andres, at ang umano'y sinapak ni VP Sara nang siya pa ang mayor ng Davao, isang nagangalang Abe
at family member na binantaan ng isang psychiatrist. Sa Martes, Karen, July 21, tatapusin ang Article 4 at ang pinakahuling nilang witness ay si NBI Director Melvin Matibag. Sa July 22, sisimula naman na ang House Prosecution Panel ang pagtalakay sa Article 1 o confidential funds. Meron nang binanggit dito si Chair Jervil Luistro kung sino yung kanilang mga paharapin. Ibipresenta ng prosecution bilang witnesses sa Article 1 sina Marivic Pareha, Violeta Constantino ng Land Bank Shaw Boulevard Branch at si Nita Compansano ng Land Bank Branch DepEd. At sabi nga ng mga miyembro ng prosecution team, ito ay layunin ding mapaiksi yung mga trial dates. Kung baga ay sa dami nung kanilang maipinilang witnesses, ngayon naman nagbawas sila. Kung hindi ako nagkakamali, 6 hanggang 5 yung nabawasan. So ibig sabihin, mababawasan din yung trial dates na itinakda sa ilalim ng Article 4 o yung grave threats na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin nito, Karen, mapapabilis din yung pagtaya na baka mas maaga ng Setyembre yung pagtatapos ng impeachment trial kung ang magiging strategy ng prosecution ay magbawas ng kanilang mga witnesses. Ang paliwanag kasi dito, Karen, yung mga naunang mga witness na tumestigo, for example, Kalilong at saka yung isa pang Si Attorney Lotok. Oo, si Attorney Lotok. Oo, ay naibigay naman na daw yung kanilang mga paliwanag at nagiging redundant kung ipapatawag pa daw yung additional 2 witnesses, which is Belinda Bello at si Attorney Zuleika Lopez. So ito malamang ang magiging strategy ng prosecution. Ngayon, ang tanong, bakit pinapaiksi? Halimbawa, magbabawas ng mga witnesses. Ang sabi naman dito, ang gusto nila ay mapaikli, pero hindi naman lalagay sa alanganin yung pagkakaroon ng mas maayos o pagtingin sa paglilinaw ng mga kaso dahil lamang paiikliin ito. Kumbaga ay to save time, pero ito ay susuriing mabuti yung mga ipapailalim nilang witnesses. So from siguro mga more than 10 witnesses ay dito sa ilalim ng Article 4 lumalabas na 2 yung kanilang mga witnesses. At Martes, sisimula naman na yung pagtalakay sa Article 1. Confidential funds ito. Kung hindi ako nagkakamali, Karen, ito ay hahawakan naman ni Congressman Joel Chua. Oh, okay. So Manang Milky, ganun ka confident ang prosecution, tama ba, na kahit na tanggalin o sabihin natin winidraw nila Bawasan. yung kanilang mga earlier na witnesses na nasa listahan, na 2 lang yung nagsalita, si Attorney si NBI Agent Kalilong and si Attorney sa NBI, si Attorney Lotok. Ayun. Confident, are they still feeling confident na strong pa rin yung kanilang kaso? Yun ang sinasabi nila, kumbaga ay magbabase ito sa mga ebidensya, hindi sa paramihan ng mga witnesses. Although, sabi nga nila, not necessarily na hindi na ito haharap yung mga witnesses na ito. For example, Attorney Zuleika Lopez, ang sabi nga ng mga miyembro ng prosecution, baka sa iba mga articles of impeachment, maimbitahan o matuloy ang pagharap sa witness stand ni Attorney Zuleika Lopez sa ilalim naman ng prosecution. Ayun naman pala. Okay. So thank you very much Manang Milky, at sa susunod na linggo na po ulit ang pagbabalik ng impeachment trial. At magbabalik ang impeachment trial ulit sa araw ng Lunes. Continuation yata ito ng oral arguments dito sa ilalim ng Article 4. At Martes, gagawin naman ang pagpasok ng panibagong pagtalakay sa Article of Impeachment, which is Article 1. Ito yung confidential funds na kung hindi ako magkakamali at hindi magbabago ang magiging strategy ng prosecution. Ito ay pangangasiwaan ni Congressman Manila Representative Joel Chua. Para sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZRH special coverage, ako si Milky Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan, RH12, nag-uulat live mula sa Senado. Samantala,
Hintayin natin ang latest galing naman po sa panig ng depensa. Ayan na si Henry Uri, RH7. At ano ba ang kanilang magiging strategy naman sa susunod na linggo? Dahil winidraw ng prosecution ng ilan sa kanilang mga witnesses. Medyo marami-rami yung listahan, and then meron po silang mga isinumiti naman na request for subpoena para sa 4 naman na karagdagan regarding impeachment Article 1 confidential funds. Alright, so mag-commercial break po muna tayo. Okay. Ano ba? What is the pleasure of Sir Romel and Josa? Romel, kahit isa lang daw. Nagmamakaawa sila. Ano ba? Medyo maaga po nag-adjourn ang impeachment trial ngayong day 6. Alright. 10 minutes bago po mag-alas 6, mag-commercial break po muna tayo. Di kayo makapag-decide, ako nang magde-decide. Commercial break mo muna tayo. This time check is If I get impeached, then that is my end. Balikan po natin ang special coverage ng impeachment trial ni VP Sara Duterte live dito po sa DZRH Radio at DZRH News Television. At mukhang ongoing na ang presser ng defense side o defense team ni VP Sara Duterte. Narito na po, pakinggan natin si RH7 Henry Uri. Partner, Henry, go ahead. At iyan po si Attorney Michael Powa, ang lead counsel. Actually, lead counsel ba siya? Tagapagsalita, ayan. Kasi yung lead counsel ay si Attorney Sheila Sison ng defense. Pero siya tagapagsalita ng Vice Presidente tungkol po dito sa impeachment trial when it comes to this impeachment trial. So, konting diskusyon lang sa naganap kanina na mga manifestations, presentations of witnesses and withdrawal of witnesses at kung ano-ano pa po. And also, yung mga ating aasahan sa susunod na linggo. Anyway, nasa linya na natin si RH7 Henry Uri. Partner, ano na ba ang kaganapan dyan? Go ahead, Henry. Karen, umaasa si Attorney Michael Powa sa Lunes na yung kanilang motion o yung kanilang pagbibigay linaw na hindi dapat pagbigyan yung motion ng prosecution na may subpoena ang mga dokumento ng Vice President at ng kanyang asawang si Attorney Manscapio kaugnay sa kanilang salarin. They are records at bank accounts ay hindi mapagbibigyan ng mga senator judges. Pero kung ano man ang magiging desisyon ng mga senador ayon kay POA, ito ay kanilang igagalang na lamang at kung sila ang susundin sapagkat dapat ang kanilang panuntunan ay nakabatay doon sa tinatawag Karen na definiteness and relevance. Ang ibig sabihin, yung definiteness, yung katiyakan kung ano ba talaga ang hinihinging mga dokumento at relevance kung anong kahalagahan ito dito sa impeachment proceeding. Tinanggit ito ni Powa, Karen, sapagkat aniya, kung ito ngang mga bagay na ito na hinihingi ng prosecution ay hindi naman tiyak at hindi naman dapat ng ilan-ilan pa dito sa impeachment trial, papasok lamang ito doon sa fishing expedition o pangangalap ng ebidensya na hindi naman kinakailangang maisama na dito sa impeachment trial. Ang defense panel ay matibay din, Karen, ang posisyon na hindi muna sila maglalabas ng anumang kanilang mga estratehiya, hindi muna sila magbibigay ng anumang kanilang gagawin sa mga susunod na linggo ng paglilitis. Although ang panggit lamang Karen ni Attorney Powa ay they will shift gears. Ibig sabihin, maaaring tumaas, maaaring mag-iba sila ng estratehiya, pero in particular, Karen, wala silang binabanggit. Itanong ko rin, Karen, yung sinabi ni Attorney Jimmy Santiago, si retired NBI. Regional Transport NBI Attorney Jimmy Santiago, kung
ano ang reaksyon ng defense doon sa sinasabi ni Santiago na may kakayahan si Vice President at may resources ito na kumuha ng assassin. Ang sabi niya, lahat naman ay maaaring magbigay ng opinion kagaya ni Santiago, pero hindi niya ito muna masasagot at ayaw niya muna magbigay ng kanyang sariling opinion sapagkat masa-subjudice siya or ito ay labag doon sa Rule 18 ng impeachment procedures. At doon naman sa pahayag din ng prosecutions na itong ginagawang pagdinig ay political, hindi dapat masyadong technical at hindi masyado dapat itong legal. Ang sabi naman niya, kahit ba ito ay political, nangangahulugan ba na hindi na natin susundin ang mga batas ng bansa. Ang ibig sabihin ay kay POA, dapat ay umiral pa rin ang pagpapatubad ng batas, lalo na ang pagkilala sa due process at dun sa mga provision ng Bill of Rights na pumuprotekta naman sa isang akusado na magkaroon ng patas at pantay na paglilitis. Karen? Alright, so medyo secretive muna, tahimik muna ang depensa. Ito yung nakuha ko kanina sa presser ni Attorney Michael Poa. Pero tama ka, kailangan i-recalibrate, kumbaga magbabago ng konti kasi yung nag-withdraw ng mga witnesses, may mga bago na pinangalan, di ba? Mag-shorten yung Article 4, yung pagdinig sa Article 4, which is yung grave threats, inciting to sedition, from 11 days, sabi ni Manang Milky kanina, magiging 7 days. So medyo magiging mas mabilis, Pero still, yun nga, after Attorney Matibag, Article 1 na. Tama, partner? Tama, oo. Pero yun na nga, parang kambyo ng sasakyan, Karen. Maaaring sila stay neutral o maaaring sila mag-reverse. Reverse. Sila mag-primera, maaaring sila mag-primera o baka biglang isunod agad yung segunda. Depende sa tatakbuhin ng impeachment trial. Pero hindi niya maibigay ang tunay na magiging laman ng kanilang estratehiya na gagawin sa mga susunod na linggo, lalo sa Lunes, dahil nga ang sabi niya we don't want to telegraph. Ayaw naming ipakita din naman siyempre sa prosecution ng kanilang magiging strategy. The art of war, partner. Tama. At alam mo, itong pansin ko lamang dito sa panig ng depensa, bate na rin sa kanilang mga pahayag, kagaya ng binitawan kanina ni Attorney Sheila Sison doon sa kanyang manifestation. Ang sinasabi niya, sana ay huwag payagan ng korte yung masyadong mabulaklak, madrama at marami pang mga baligoy-ligoy na salita ng prosecution sapagkat ito naman niya, kahit ito'y politika, ay dapat ang masusunod dito ay ang rules of court at ang rule of law. Ibig sabihin, kung ano lamang yung itinatakda ng batas, kung ano lamang yung dapat panuntunan, ay siyang masunod sa pagliligtas dito. Dahil kahit daw ito'y politika, gaya rin ng sinasabi nga ni Attorney Poa, politika man ito, pero dapat igagalang natin ang mga provision ng batas. So ibig sabihin yan, mismong si presiding officer, Senator Judge Cheese Escudero, winarningan na rin yan. Nagbigay na rin siya ng warning sa dalawang panig, both the prosecution and defense, para fair. Alright, so si Attorney Poa kasi, Karen, talagang maingat na maingat. Kahit anong piga namin ayaw magsalita, we don't want to telegraph at we don't want to to violate violate the provision of the Rule 18, yung rules of procedure dito sa impeachment court, na walang dapat maglalabas ng tungkol sa merito ng kaso, mapa-abogado ng defense at mapa-abogado ng prosecution or maging mga senator judges. Okay, understandable naman yan. Alright. So, thank you, Henry. At next week, magbabalik ang ating special coverage ng impeachment trial. Partner, that's it for the 3 days straight. Monday, Tuesday, at ngayon, Wednesday. Bukas, wala. So, babalik kami uli sa Lunes at bakbakan na naman. Hopefully, ay mas maging substantial, mas maraming mapag-usapan at yung ating mga nakikinig ay manatiling nakatutok dito sa ating
special coverage nito. So mula dito sa impeachment court ng Senado para sa Vice President Sara Duterte impeachment coverage of DCRH. Ako si Henry Uri para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH7. Henry Uri, nag-uulat mula po sa Senado. Ayan po, at tinututukan niya ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Mamaya-maya po, ongoing ang press con ng House Prosecution Team. Hingi tayo ng update kay RH12 Manang Milky Rigonan. Magbabalik po siya makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang ating oras, 6:08. At iyan po ang press conference ng prosecution team ng House of Representatives at ang nagsalita po kanina ay si Attorney Lorna Capunan at si Congresswoman Jervil Luistro. Ayan po, at maganda nga po ang sinabi ni Attorney Lorna Capunan na tama nga naman yun. The opposite of love is not hate, it is indifference. Well, sa love, kung hindi na nagsiselos ang karelasyon mo sa'yo, ibig sabihin, wala na siyang pakialam sa'yo. 'Di ba? At mas maigi na, maghiwalay na nga lang kayo. 'Di ba? Pero pag hate o love, ibig sabihin, you still matter. Kaya dapat, ako agree, kailangan na concern pa rin tayo sa mga pangyayari. At dahil dyan, babalikan natin si Manang Milky sa kanyang report. Pero mag-commercial break po muna tayo. Ang ating oras, 6:27. 6:36 na po ng gabi. Nagbabalik ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DCRH Special Coverage. If I get impeached, then that is my end. At bago po natin isara ngayong linggo ang impeachment trial, special coverage ng DZRH sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narinig natin kanina ang press conference ng dalawang panig, ang press conference po ng defense at ang press conference naman po ng prosecution, kung saan nagsalita po si Attorney Lorna Capunan at si Congresswoman Jervil Luistro. And I believe merong report si Manang Milky Rigonan. Ready na ba si Manang Milky? At ano ba ang comment ni Manang Milky? Magko-comment, ano? Feeling natin, Manang Milky, tayo ay mga abogado na rin. Sa dami ng ating mga natutunan, day 6 pa lang, ano, Manang Milky. And gusto ko lang malaman, Manang Milky, kung ano rin ba ang iyong take dun sa mga quotable quotes ni Attorney Lorna Capunan. Kahapon, I believe, tinanong siya about yung secret wedding ni Bea Alonzo at ng kanyang mister na si Vincent Co. Tama ba? Manang Milky, go ahead. Actually, naitanong yon nung patapos na yung press briefing. Oo. At ayun na siya biglang Hinabol. to kay Bea, oo. Siya pala yung abogado. Bea. Doon, ito pa yung sa prenup. Yes. Oo. Pero ang pinakamaganda niya sinabi. Ano yun, Manang Karen, Milky? siya mga single ladies na narito ngayon sa loob ng briefing room, don't get married. Wow. Grabe. Naging ano yan sa mga single ladies na mga kakilala ko. Attorney nang nagsabi niya na. Totoo yun. Kaya ikaw kung gusto mong sundin. Parang Manang Milky, parang masaya na ako sa ngayon na single ako. Kasi hawak ko oras ko, hawak ko pera ko. Diba? Actually, hindi naman kinakailangan na kasi parang yun lang yung parang ayun lang yung sa society. Pero it doesn't expectations. Expectation Yes. nasa tao. Tama ka dyan. Diba? Marami nga ang mas masaya at nag-single at marami ang nagsisisi dahil sila ay married. Oh my God. Okay, thank you, Attorney Lorna, for that. Ba't ba tayo napunta dyan, Miss Kay? Anyway, okay. Alam kong medyo ikaw ay naiinip kung kailan ba ito matatapos, yung impeachment trial. Matatapos pa lamang ng briefing ni na Congresswoman Jervil Luistro, Congresswoman Lawrence Defensor, at Attorney Lorna Capunan at si Attorney Tolosa. Ngayon, dahil nabawasan yung mga witness dito sa Article 4,
ipanahiwatig ni Congresswoman Sherville Luistro na baka mapaaga ang pagtatapos ng impeachment trial. Definitely, hindi ito aabot ng Pasko. Ayun ang sabi ni Congressman Sherville. Ngayon, ang sabi naman ni Congressman Lawrence Defensor, tumagal lang naman yung pagtalakay dito sa Article 4 dahil sa haba na mga pagtatanong ng depensa. At kung ito ay papayagan daw yung mga cross-exam na napakahaba ng panig ng depensa, baka daw abutin tayo ng Valentine's Day matatapos ang impeachment trial. Pero yun ang pamilu niya sinabi. Ang sabi ni Congresswoman Sherville, ikukonsidera pa rin daw nila ang pag-withdraw ng ilang witnesses sa ilan pang mga articles of impeachment. Remember, Karen, sa Monday ay Article 1 at meron pang matitira bali Article 3 and 2 na lang ang matitira. So ang sabi niya, hindi nila inaalis ang possibility na baka magbawas din sila ng mga witnesses kung nakita nilang nasagot na, naipresenta na yung gusto nilang mangyari doon sa ilalabas na mga testimonya ng mga kanilang witnesses at yung ilalabas din nila mga ebidensya. At natanong ko rin sa kanya kung ano ba ang kanyang assessment kasi dalawang mga prosecutors niya ang naunang naisalang dito sa Article 4. Of course, ang lead sa dito sa Article 4 na grave threats ay si Congressman Lawrence Defensor. At kanina ay nagsalita naman sa plenaryo para ipaliwanag din ang posisyon ng prosecution para ilabas ang box ng BIR tax records na mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio ay si Congressman Shell Jokno. Ang kanyang grade sa dalawa niyang House prosecutors, 10/10. Wow, perfect. Perfect. Oo. Yeah. So, sabi niya, dapat maging ganun din. Actually, sabi niya, every day after daw ng trial, ay ina-assess nila yung performance ng prosecution. So, ito yung gagawin nila pa rin hanggang sa matapos ang impeachment trial at matapos yung pagtalakay sa articles of impeachment na 4 ito na ipipresenta ng prosecution. Manang Milky, sa Article 1, sino magiging lead nila sa prosecution? Ang unang nabanggit at narinig namin si Congressman Joel Chua. Siya ang chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. At hindi namang alam kung siya yung magpapresenta. Kasi ang Article 4, ina-expect namin Congressman Lawrence Defensor, pero pinaubayan nila sa isang private prosecutor which is Attorney Ligutan. So pag-aaralan nila either Congressman Joel Chua o kaya private prosecutor o iba na miyembro ng mga prosecutor. So ang matitira na lamang confidential funds, unexplained wealth, at saka bribery. Tapos na kasi yung Article 4, pero ito'y tatalakayin pa rin Monday dahil haharap nga si NBI Director Melvin Matibag. Susunod ang confidential funds under Article 1. Kung hindi magbabago ang plano, baka ito ay under Congressman si Chua ang magdi-defend sa plenaryo. Pero depende daw yan sa kanilang mga gagawin pa rin mga assessment bago sumapit naman ang araw ng Martes. Alright, Manang Milky. Job well done sa inyong lahat dyan sa Senado na nag-cover both sa prosecution on your side and kay Henry sa defense and also sa ating reporter na si Raymond Dadpaas naman para sa Senado. So next week, abangan natin ang mga kaganapan. Monday to Wednesday, abangan ulit natin. Kunin ko ang pagkakataon, Karen, napasalamatan din of course ang ating technical crew at ang RHTV. Andito sina Renny, si Arnold, of course si Kyle at si Ferdy at ilan pang mga kinatawan mula naman sa RHTV. Para may hatid ho namin live ang mga ganap dito po sa Senado kaugnay ng the Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DCRA special coverage. Ako po si Milk Rigunan, magandang gabi Pilipinas. Balik sa iyo, Karen. Maraming salamat RH12, Manang Milky Rigunan. At yun nga, ulitin ko, magpapasalamat tayo sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng ating special coverage team dito po sa DZRH at DZRH News Television. At kasama rin po natin ang ating mga online platforms sa ating Twitter, ating Facebook Live at syempre
ang ating website, ang DZRH official website po natin. Pwede nyo pong basahin doon ang pinaka-latest na mga kaganapan at of course yung mga naganap din po nitong mga nakaraang araw sa ating special coverage ng the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. So for now, sasara po muna natin. Our special coverage is adjourned. Maraming salamat po and see you po sa araw ng Lunes. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating oras 6:45. Ang tabayanan, susunod na po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina para sa DZRH Usapang Legal. Bye! This time